Bakit hindi ka ngayon makasagot? Tanong niya ulit sa akin. Huminga naman ako ng malalim habang nilalabanan ang mga titig niya. Paano kung sabihin kong oo? Matapang ko namang sagot. Siya naman ngayon ang natigilan. Maya-maya'y sarkastiko siyang tumawa. Ha, really? Sabihin mo na lang sa akin kung ano ba talaga ang gusto mo. Ikaw nga di ba? Ikaw ang gusto ko. Ibibigay ko ba ang sarili ko sa iyo kung hindi? Pero hindi ako mababang uri ng babae, Adam. I'm 31 now, at ikaw ang kauna-unahang lalaki na nahalikan at nakapiling ko. Hindi ba iyon nagpapakita kung gaano kita kamahal? Ikaw pala ang baliw sa ating dalawa. Tumayo na siya at humarap sa kusina niya. Ha, napanganga naman ako sa sinabi niya. Paano ako naging bali? 31 ka na, matanda ka pa nga sa akin. 30 ka lang. E ano naman kung mas matanda ako sa iyo ng 1 taon? Makinis pa naman ako at maganda. Napakabango ko rin. Sininghat mo nga ako kanina ng maraming beses eh. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Lakas ng tama mo. Mas baliw ka. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya ng malalim. Alam na alam mo na talaga ang lahat-lahat sa akin. Siguradong nagpa-background check ka na sa akin. Hindi malabong gawin ng isang tulad mo. Nagbuklat siya ng mga kaldero niya sa kalan. Napaismid na lamang ako at hindi siya sinagot. Huwag kang umasa sa akin. Magkaiba ang mundo nating dalawa. Umuwi ka na kaagad sa inyo, sa oras na magaling ka na. Nasa iisang mundo tayo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Alam mo rin kung anong trabaho ko. Nabubuhay din ako sa mundo mo. Pinagsisilbihan ko ang bansa natin. Nakikipagbardagulan ako dyan sa labas dahil sa mga kriminal, at para iligtas ang mga nadidisgrasya, nabibiktima at naabuso. Hindi ako isang prinsesang nakaupo lang sa trono, habang may suot na korona at magarbong gown. Muli siyang humarap sa akin at tumitig. Okay, sabihin na nating ganun nga. Pero hindi kita mahal. Bigla akong napahinto sa sinabi niya. Masasaktan ka lang, kaya habang maaga pa, lumayo ka na sa akin. Nagtungo siya sa pinto at lumabas. Ako naman ay hindi nakakilos sa kinauupuan ko. Parang pinipilas ang puso ko sa mga sandaling ito. Diretsahan na yun ah. Mali ka, Adam. Sinasaktan mo na ako ngayon pa lang. Pamatak ang mga luha ko sa pisngi sa pangalawang pagkakataon, pero kaagad ko rin itong pinunasan at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako batang iyakin. Wala namang magagawa to. Kinuha ko ang isang unan bago ako humiga. Niyakap ko rin ang isa pang unan at namaluktot dito sa ibabaw ng nakatuping mattress. Minsan lang ako nagkaganito, pero bakit sa kanya pa? Bakit sa isang lalaking wasak ang puso, at may matigas na ulo? Ang hirap pala ng ganito. Para akong nagmamakaawa sa kanya. Pero matapang ako, hindi ako magpapatalo sa kanya. Hindi ako magpapasailalim sa kanya. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Hindi ako aalis dito. Sumilip ako sa wristwatch ko. 5:00 na ng hapon. Maggagabi na pala. Bigla na lamang akong nakaramdam ng gutom. Kumulong bigla ang tiyan ko. Saan kaya pupunta yung taong yun? Nagugutom na ako. Pinakain man lang niya sana muna ako. Pero naalala kong ibinigay na niya ang pera niya sa babae kanina. Baka wala na siyang pera ngayon. Tinanaw ko ang mga kabinet sa ibabaw ng lababo niya. Ang iba ay may sara. Ano naman kaya ang laman ng mga yan? Wala man lang akong makitang kahit na isang delata o noodles dito. Hindi siguro siya nag-stock ng mga pagkain niya. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa at dinial ang number ni Ivan. Si Ivan ay isa rin sa mga kasamahan ko sa Bethel Organization. Kaagad din naman itong sumagot. Hula ko may kailangan ka sa akin. Bigla akong natawa sa sinabi niya. Maaari mo bang kunin ang aking motorsiklo sa Venus Sister Bar sa Marikina? Please. Nagbar kang mag-isa. At bakit iniwan mo dun? Hindi mo ako isinama. Sinong nagsabing mag-isa lang ako? Siguradong isa lang yan sa mga kaibigan mong babae. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Alam kasi nilang lahat na hindi ako mahilig sa boys. Alam nilang never been touched at never been kissed pa ako. Pero hindi na ngayon. Naranasan ko na rin ang mga nararanasan nilang langit, na madalas nilang iparinig sa akin at ipahili. Huwag nang marami pang tanong. Pakikuha na lang, please. Nasaan ang susi? Gamitan mo muna ng mahiwagang techniques. Nasaan ka ba kasi? May importante lang akong pinuntahan.
Isinakay ako sa car ng kaibigan ko kaya naiwan ko ang motorcycle ko. It's interesting. Chismoso ka lang talaga. Pakidala na lang sa safe house. Salamat. Why? Kaagad ko na ring tinapos ang tawag bago pa dumami ang mga tanong niya. Napalingon naman ako sa pinto, nang bigla itong bumukas at pumasok si Adam. May dala na itong mga supot na mukhang naglalaman ng mga pagkain. Ang isa ay naglalaman ng bigas. Ang isa naman ay may lamang isda. Mayroon ding mga gulay at prutas. Dinala niya ang mga ito sa lababo. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng gutom. Marunong kang magluto? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan akong bumangon. Ingat na ingat ako na hindi may galaw ang mga hita ko, upang hindi ako makaramdam ng kirot. Ano sa tingin mo? Masungit naman niyang sagot, nang hindi ako nililangon. Dapat ay sa labas lang ako kakain. Nangonsensya pa nga, ako na lang ang magluluto. Kaya ko din yan. Bigla niya akong nilingan, kaya mo naman na palang kumilos. Umuwi ka na sa inyo. Kapag magaling na ko, ipagluluto kita. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Umiling siya at muling tumalikod. Nagpatuloy siya sa mga ginagawa niya sa lababo. Siguradong masarap kang magluto. Nagugutom na talaga ako eh. Samandal ako sa pader habang yakap ang unan niya. Inamoy-amoy ko rin ito, at ang banguha. Nandito ang amoy niya. Hindi naman siya sumagot. Gaano ka nakatagal nakatira dito? Mukhang close na close kayo ng mga bata sa labas. Alam na alam nila ang buhay mo. Kung ganun, maraming beses na rin palang nagpunta dito si Esmeralda. Pwede ba, huwag mo nang banggitin pa ang pangalan niya? Napanguso naman akong bigla sa sinabi niya. Ayaw mo na ba siyang maalala? E bakit may picture frame pa kayong dalawa, dyan sa ibabaw ng dirbox mo? Napatitig ako sa kanya nang bigla niyang nilapitan ang dirbox, at dinampot mula doon ang picture frame. Ipinasok niya ito sa isang cellophane at dinala sa lababo. Kumuha siya ng patalim at ganon na lamang ang gulat ko nang pagtatatere niya ito ng saksak. Narinig ko ang sunod-sunod na pagkabasag ng salamin nito. Adam, napasapaw akong bigla sa dibdib ko nang kumabog ito ng malakas. Kitang-kita ko ang dilim ng kanyang anyo at gigil niya sa patuloy niyang pagsira doon. Hindi ko malaman ang sasabihin ko sa kanya, at kung paano ko siya pipigilan sa ginagawa niya. Hindi rin naman nagtagal, ay huminto siya. Pabagsak niyang binitawan ang patalim sa sink. Lumikha ito ng ingay doon. Muli niyang ipinasok sa isa pang cellophane ang basag-basag ng frame, bago itinapon sa isang basurahan sa ilalim ng lababo. Muli siyang humarap sa akin. Okay na, wala na, masaya ka na ba? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Nakikita ko na naman ang pinaghalong sakit at galit sa kanyang mga mata. Muli na siyang tumalikod, at ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Hindi na ako nakapagsalita pa. Parang sinasakal ang leeg ko sa nakikita ko sa kanya. Tumatagos din sa dibdib ko ang nararamdaman niya. Ano bang gagawin ko para mapasaya siya? Para gumaan ang dinadala niyang bigat sa dibdib. Sorry talaga, hindi ko sinasadyang sabihin iyon, pag-ingi ko na lamang ng paumanhin sa kanya. Hindi naman siya sumagot. Sa mga oras na ito ay masayang-masaya ang mag-asawang Maximus at Esmeralda, habang siya naman ay bigo at nagdurusa sa sakit na idinulot nila. Nalaman ko ang buong kwento nila mula kay Margaret. Margaret is one of my dearest cousins. Ilang beses ko na rin silang tinulungan noon ng asawa niyang si Tyrone, mula sa mga Vergara. Si Tyrone ay dating nagtatrabaho sa isa ring organization sa United Kingdom. Isa rin siyang katulad namin. Pero simula noong may kasal sila ni Margaret, ay lumipat na rin siya ng trabaho dito sa Pilipinas, at ngayon ay 5 years na namin siyang kasama sa Beta Organization. Nalaman ko nga na dahil kay Maximus, kaya nasira ang relasyon nila Esmeralda at Adam. Nagpadala sa galit ang pinsan ko, kaya nagawa niyang paghigantihan si Esmeralda, para sa ama nitong si Tito Arthur. Inakala niyang pinatay noon ni Tito Arthur ang ex-girlfriend niyang si Celine. Yun naman pala ay si Celine mismo ang kriminal at isang mistress. Kung noon pa lang ay ipinaalam na niya sa amin ang kasong yan, noon pa sana yan na-resolve. Kung naging matapang lang sana noon si Tito Arthur, at isinuplong niya sana ang mga totoong may sala. Pero hindi rin namin siya masisisi, dahil isa siyang ama. Pinrotektahan niya lamang ang kanyang anak. Kung hindi naman nangyari ang mga yun, baka sila Adam at Esmeralda pa rin ang nagkatuluyan ngayon.
Marahil ay sila ang ikinasal ngayong araw na ito, at hindi ang pinsan ko. Hindi ko rin sana sila makikilala. Siguradong may mga anak na rin sila ngayon. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Siguro naman ay may dahilan ng lahat ng ito, kung bakit nangyayari ang mga ito. Kung ako ang nasa katayuan ni Adam, hindi ko alam kung kakayanin ko rin. Minahal niya ng labis si Esmeralda. Mahirap pala kapag nagmahal ka ng sobra. Dapat siguro ay yung tama lang. Kailangan ay may itira ka pa rin sa sarili mo. Bigla siyang lumingon sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko nang ma-realize ko ang ginawa ko. Gosh! Nasabi ko pala ang nasa isip ko. Agad kong tinakpan ang bibig ko habang nakatitig sa kanya. Masama ang tingin niya sa akin, na para akong lalamunan. Muli rin siyang tumalikod at muling ipinagpatuloy ang pagluluto niya. Sadly, I've never been in a relationship until now, kaya wala akong experience na magka-boyfriend or marunong magmahal. Hindi ako sigurado tungkol sa mga damdaming kasangkot o kung paano mag-navigate sa isang relasyon. Inosente ako sa mga ganyang bagay, kasi iniwasan ko yan noon. Akala ko nga dati ay lalaki din ako, pero hindi naman ako nagkakagusto sa mga babae. Ano kayang problema ko? Hindi kaya may sakit ako. Hindi naman siya sumagot. At hindi rin ako nilingon. Mukhang okay na sa kanya na nagkukwento ako, huwag lang tungkol sa ex niya. Pero ngayon ay masayang-masaya na ko. Alam mo kung bakit? Hindi pa rin siya sumagot. Dahil hindi na ako birhen. Bigla na lamang siyang umubo ng sunod-sunod. Naranasan ko na rin kung paano ang mahalikan at may akap ng isang lalaki. Hindi ko talaga maipaliwanag yung nararamdaman ko kanina, lalo na noong pinapasok mo na ko. Mas lalo pang lumakas ang mga pag-ubo niya. Nakahawak na rin siya sa leeg niya. Mabilis siyang kumuha ng baso at sumahad sa gripo sa lababo. Kaagad niya rin itong ininom. It was really good. Napunta ako sa langit bigla. Kaya napatunayan ko na ngayon na lalaki talaga ang gusto ko. Nakakadiri yata kung babae ang gagawa sa akin noon. Wala namang hotdog ang mga babae. Ang sarap mo ring kumain ng. Can you shut up? Bigla niyang bulyo sa akin na siyang ikinatahimik ko. Namumula na ngayon ng husto ang mukha niya, at parang naliligo na rin siya sa pawis. Turuan mo rin ako kung paano kumain ng hotdog. Gagawin ko yun sa iyo mamaya. Jasmine, oo na, tatahimik na, matutulog na lang muna ako. Kaagad akong humiga, nang makita kong napakatalim na ng pagkakatitig niya sa akin. Kamantek pa akong mabingi sa sigaw niya. Mabilis kong tinakpan ng unan ang mukha ko. Para magpapaturo lang manunood na nga lang ako. Kaagad kong kinuha ang phone ko, at binuksan ito mula sa ilalim ng unan. Napangisi naman ako nang marinig ko ang malakas niyang pagmumura. Wala akong mesa kaya magtiis ka sa sahig. Padabog niyang ibinaba sa sahig malapit sa akin, ang isang bandehado ng kanin. Naglagay din siya ng 2 plato, 2 baso, mga kutsara at tinidor, isang pitchel ng tubig na may isang buong yelo, bago niya huling ibinaba ang isang mangkok ng ulam. Isda ito na may mga gulay at kamatis. Nagbaba din siya ng 2 pilas ng saging na lokatan, na hinog na. Ang bango, mukhang masarap ang luto mo ah. Masarap din naman ang nagluto. Bigla siyang huminto at tiningnan ako ng masama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagpapakahans lang. Sarilinin mo na lang. Di huwag kang makinig. Tatahimik ka o palalabasin kita. Oo na, kakain na. Kaagad kong hinayla sa tapat ko ang plato ko. Napangiti naman ako, nang ito ang unahin niyang lagyan ng kanin, bago ang sa kanya. Kumuha na rin ako ng ulam. Nalalanghap ko ang bango nito. May kalamansi ito no, naaamoy ko. Ayaw mo ba ng kalamansi? Gusto, kita. Muli siyang tumunghay sa akin, at binigyan ako ng tinging tila nauubusan na ng pasensya. Nginitian ko naman siya ng pagkatamis-tamis, kasabay ng pagsubo ko sa talbos ng kamote. Ang sarap, kain na, huwag ka nang mahiya, sabi ko sa kanya. Umiling siya bago nilagyan na rin ng ulam ang kanin niya. Magkaharapan kami ngayon dito sa sahig. Tataba siguro ako kapag ikaw ang cook ko araw-araw. Ang sarap, maasim-asim ang sabaw. Sunod-sunod akong samubo ng kaning masabaw, na may kasamang isda at talbos ng kamote. Hindi naman siya sumagot habang kumakain na rin. Tahimik ko na lamang pinagmasdan ang bawat pagsubo niya. Mukhang magana naman siyang kumain.
Napansin ko ang isang butil ng kanin na naiwan sa gilid ng labi niya, at mukhang hindi niya nararamdaman. May kanin ka, kaagad ko itong kinuha. Napahinto naman siya sa pagkain at napatingin muli sa akin. Dito, ipinakita ko sa kanya ang isang butil ng kanin bago ko ito isinubo sa bibig ko. Ang sarap. Muli siyang umiling bago muling nagpatuloy sa pagkain niya. Napapangisi na lamang ako. Maya-maya'y nakarinig kami ng katok sa pinto, at tinig ng isang babae sa labas. Adam, sabay kaming napalingon doon ni Adam. Kaagad din siyang tumayo at tinungo ito. Nangunot bigla ang aking noo. Sino naman kaya yun? Binuksan niya ang pinto, at natanong ko sa labas si Heidi, na may bitbit na mangkok. Hi, kumakain ka na. Dinalhan kita ng ula, bigla siyang huminto sa pagsasalita. Nang matano niya rin ako dito sa loob. Kaagad ding nangunot ang noo niya habang nakatitig sa akin. May kasama ka pala. Sino siya? Isang kaibigan. Ano yan? Laing. Ako ang nagluto. Masarap yan. Maanghang-anghang. Pansin ko ang pagkinang ng mga mata niya habang nakatitig kay Adam. Sinulyapan niya rin akong muli dito sa loob. Thanks. Kaagad tinanggap ni Adam ang mangkok na dala niya, at unti-unti nang isinara ang pinto. Ngumiti na lamang at kumaway sa kanya si Heidi mula sa labas. Nakita ko rin ang pagsulyap nitong muli sa akin bago tuluyang sumara ang pinto. Muli nang bumalik si Adam at ibinaba ang mangkok sa sahig. Sino siya? Kunway tanong ko pa rin sa kanya, kahit matagal ko nang kilala ang babaeng yun. Nagulat lang ako na dito rin pala iyon nakatira, sa compound na ito. Heidi Navarro, maigsing sagot niya. Kapitbahay mo, kaibigan o nililigawan mo? Muli siyang tumunghay sa akin habang salubong ang mga kilay. Nang aasar ka ba? Ha? Anong nang aasar? Kumain ka na lang. Napasimangot na lang ako. Pwede namang sumagot ng maayos, hindi pa magawa. Nagpatuloy na lamang akong muli sa pagkain. Inulam niya ang laing na bigay ng babaeng yun. Inilapit niya rin ang mangkok sa tapat ko. Kumuha ka. Ayoko, ulam mo lang ang gusto ko. Hindi naman siya sumagot. Mukhang sarap na sarap siya sa laing na yun. Napapaismid na lamang ako. Matututunan ko ding lutuin yan. Mukhang tama nga ang mga sinasabi ng mga merits na bata sa labas. May gusto nga ang Heidi na ito sa Adam ko. Wait, Adam ko. What the heck? Kaagad din akong umiling at nagpatuloy na sa pagkain. Matapos naming kumain, ay siya na rin ang naghugas ng mga plato. Hayaan mo, kapag magaling na ako na ang gagawa niyan, sabi ko sa kanya. Kapag magaling ka na, uuwi ka na sa inyo. Napasimangot naman ako sa sinabi niya. Hindi ako uuwi no. Hindi niya ako mapipilit. Hinubad ko na ang jacket ko dahil naiinitan na rin ako. Nakakaramdam na rin ako ng pag-ihi. Napatingin ako sa pantalon ko. Ngayon ko lang na-realize na wala pala akong pamalit na kahit ano. Adam, naiihi ako eh. At saka, wala pala akong pamalit. Nahihirapan ako dito sa suot ko. Narinig ko siyang bamantong hininga ng malalim. Kahit t-shirt mo na lang at short, okay na sa akin. Ako na lang ang maglalaba. Hindi naman siya sumagot, pero pinutol niya muna ang ginagawa niya sa lababo, at lumapit sa dirbox niya. Binuksan niya ang isang drawer at kumuha ng isang piraso ng damit. Binuksan din niya ang iba pa at kumuha naman doon ng isang short, at mukhang may kasama pang boxer short. Ibinagsak niya lang ang mga ito sa tabi ko, bago niya ako muling tinalikuran, at bumalik sa lababo. Napangiti naman ako. Isa-isa kong dinampot ang mga damit at inamoy, pati na rin ang boxer short niya na color blue. Kahit luma na sila, ay malilinas naman sila at mababango. Ang bango ng boxer mo, napahinto ako ng makarinig ako ng pagbagsak ng babasagin sa lababo. Nagulat yata siya. Hindi mo ba talaga ititikom yang bunganga mo? Sabi niya, na matalim na naman ang tingin sa akin. Sinasabi ko lang naman eh. Mahinang mura ang lumabas sa bibig niya, bago muling tumalikod. Naiihi ako Adam, hindi ko kayang tumayo. Kumamo siyang bigla sa ulo niya, bago muling lumapit sa akin. Mabilis kong kinalas ang butones ng pants ko, at hinayla ito pa ibaba. Sa banyo mo na haborin, sabi niya sa akin. Mahihirapan ako doon, napakamot na naman siya ng ulo. Sumimangot naman akong muli, sorry ha, ikaw naman ang tumusok sa akin eh. Alam mo na nga ako ito,
pero binomba mo pa rin ako. Sino ba ang laging nakabuntot sa akin, at nakasunod hanggang sa motel na yon? O sige, kasalanan ko na. Ako na nga lang mag-isa. Kaya ko na to. Itinulak ko na ang mga kamay niya, pero tinulungan pa rin niya ako sa paghuhubad ng pants ko, hanggang sa maalis ito sa mga paa ko. Hinayla ko na rin paibaba ang underwear ko. Doon na lang, aawatin pa niya sana ako, pero nahila ko na hanggang sa mga hita ko ang underwear ko, at nakahayi na ngayon sa harapan niya ang kabibe ko. Kumamaw siyang muli sa ulo niya. Nakita ko ang pag-iwas niya ng tingin at parang natense siyang bigla. Maglilinis na rin ako ng katawan. Sobrang lagkit ko hindi ako makakatulog ng ganito. Mabilis kong hinubad ang t-shirt ko pati na rin ang bra ko. Bumuga siya ng malakas na hangin at parang pinagpawisang bigla. Binuhat na rin naman niya ako at dinala sa loob ng banyo. Parang ingat na ingat siya na hindi mapatingin sa dibdib ko. Niyakap ko ang leeg niya at hinalikan siya sa pisngi. Sinadya kong idiin sa dibdib niya ang mga dibdib ko. Jasmine, may himig pananaway sa tono niya. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paghalik sa pisngi niya, hanggang sa maabot ko na rin ang mga labi niya. Sinipsip ko ang ibabang labi niya. Tulungan mo ko, hindi ko kayang kumilos ng mag-isa dito, daing ko sa kanya. Tayong dalawa naman ang gumawa nito kaya nagkaganito ako. Napansin ko ang paggalaw ng panga niya, na parang nagtitimpi na naman siya sa kakulaitan ko. Pero binaliwala ko ito, at muli siyang hinalikan sa mga labi. Naramdaman ko naman ang pag-upo namin. Mukhang nasa ibabaw na kami ng toilet bowl. Stop! Paliliguan kita, aniya sa akin. Napangiti ako bigla, lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin, at narinig ko na lamang ang lagaslas ng tubig sa likuran ko. Kaagad ko itong nilingan. Mayroong isang balde na may tabo ang nakasahod ngayon sa isang gripo. Wala akong makitang shower sa itaas. Sumalok na siya ng tubig sa balde gamit ang tabo, at inumpisahan na niyang basain ang likod ko. Mababasa ka, haborin mo na rin yung damit mo. Mabilis kong itinaas ang sando niya at hinubad. Suot niya pa rin ang pantalon niya, pero baka mahirapan akong tanggalin. Hindi na siya nagsasalita, pero ramdam ko ang pagtitimpi niya, at pagpipigil sa sarili niya. Masama pa rin siya kung tumingin sa akin. Nagsasalubong pa rin ang mga kilay niya. Hinalikan ko ulit ang labi niya. Dinala ko ang isa niyang kamay sa dibdib ko, habang kinakalas ko naman ang butones ng pants niya. Panaka-naka naman siyang tumutugon sa mga halik ko, kaya nagdiriwang sa saya ang dibdib ko. I don't want to go home. Let me stay here with you, please. Paliligayahin kita kahit oras-oras pa, mahina kong sabi. Wala naman akong narinig na sagot mula sa kanya. Tiningala ko siya, hanggang sa magtama ang aming mga mata. Mabilis pa rin ang paghinga niya. Marahan kong hinagkan ang mga labi niya. Hindi pa rin siya sumagot, ngunit nananatili pa ring nakatitig sa akin. Samandal na lamang ako sa dibdib niya. Humigpit naman ang pagkakayakap sa akin ng mga bisig niya. Napangiti na lamang ako. Hindi man siya sumagot, napakasarap naman sa pakiramdam na makulong sa maiinit niyang mga bisig.